Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Kayo po ay nakatutok na sa Entrepenoy Espesyal. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
Magandang umaga, ako po si Arwel Mendoza, ang makakasama nyo tuwing Miyerkules. And today is holiday. Kamusta ka, kaagapay? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Ano ba ang mga ganap nyo for today? Ano ba ang kasalukuyang ginagawa mo ngayon? Ikaw ba ay nagpapahinga? Maaring naghahanda na ng pananghalian? Ano man ang iyong ginagawa sa oras na ito, samahan mo lamang kami at gawin mong background sa inyong radyo o gadget dahil exciting na naman ang ating kwentuhan mamaya para sa ating patok na negosyo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Pinoy Connection, sa FEBC PH mobile app na libreng-libre niyo pong madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. Hello din po sa mga nakikinig nood na sa ating FB live streaming at sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung kayo po ay nakatutok sa ating YouTube, sana po ay kayo ay mag-like, mag-comment at huwag kalimutang mag-subscribe para po mabalik-balikan nyo ang mga programang napapakinggan dito sa ating himpilan at maaari nyo rin pong mapanood. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko pong batiin ang happy listening. Unang-una na dyan, ang aking mga ka-D-group sa CCF. Ayan, hello po kay Kuya Bray Abuluyan, maging sa kanyang wife na si Ate Jill. Good morning din kay Kuya Mark Torres, Kuya Joseph Grimaldo, kay Royce Chua, kay Paul Ravena, at kay George Kahilig. At mga kaagapay, ngayon naman ay bibigyang daan natin si Brian De La Cruz para sa kanyang baon. It's baon time! Magandang umaga, kaagapay. Dating ice candy vendor noon, isa ng matagumpay na judge ngayon. Kaagapay, pamilyar ka siguro sa tanong na, para kanino ka bumabangon? Marahil iisa ang ating sagot. Una ay para sa pamilya, kinabukasan, at sa mga kababayan naman nating working student para sa kanilang pangarap at diploma. Yan si Benguet Municipal Circuit Trial Court, Mr. James Abalos Fernandez, na dating ice candy vendor noon na naglalako lamang. Ngayon ay isa ng matagumpay na judge. Sa edad niyang 10 taong gulang lamang ay laman na siya ng kalye upang magbenta ng ice candy at maglako ng lumpia. Inspirasyon niya, aniya, ang kanyang pamilya upang maabot ang kanyang inaasam na pangarap. Ang kanyang naabot na tagumpay ay kanyang alay sa kanyang ina, maging sa kanyang pamilya, dahil unti-unti silang nakatapos sa pag-aaral. Mensahe naman niya sa kabataan, walang imposible sa taong may pangarap. Kailangan ng tamang dedikasyon at magpursige lamang sa buhay. Yan ang kwentong inspirasyon ng ating mga pangarap. Huwag kang sumuko sa buhay, kaagapay, dahil dadaloy din ang ginhawa. Para po sa baon, ako si Brian De La Cruz. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. Kaagapay, dito po sa Action Line segment ay hatid po namin ay mga mahalagang impormasyon at syempre mga job opportunities. Kung ikaw ay entrepreneur at entreprenay at nais mong magbahagi ng inyong job opportunities, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan upang malaman nyo po ang ilan sa mga pamamaraan. Kaagapay, patuloy po nagpapaalala ang NTC at KBP na magparehistro na po ng inyong SIM card. Libre po ito at walang bayad. Kung ikaw ay Dito subscriber, maaari nyo pong bisitahin ang link na dito.ph/register dito. Kung ikaw naman ay Globe user, bisitahin ang link na new.globe.com.ph/simreg. At kung ikaw naman ay Smart user, bisitahin ang link na smart.com.ph/simreg. Again, libre po ito kaya kung meron pong mga lalapit sa inyo at manghihingi ng kung ano-ano para ma-rehistro ang inyong SIM card, wag na wag nyo po silang i-entertain dahil scam po yan. Libreng-libre po ito. Kaya kaagapay,
Huwag pong ipagsawalang bahala ang SIM card registration dahil once na hindi po registered ang inyong SIM card, magiging inactive na po ito. Ibig sabihin, hindi na po ito pwedeng tawagan, hindi na maaaring makareceive pa ng mga messages. In short, hindi na po ito pwedeng kontakin at maaari rin pong maapektuhan ang inyong mga online activities, lalo na kung ang inyong mga online transactions, ang inyong social media, or even online banking ay nakalink po sa inyong SIM card. Extended po ang ating SIM card registration hanggang July, kaya naman kaagapay, as early as now, we encourage you to register your SIM card. Magparehistro na, ngayon na. Para naman po sa ating mga job opportunities, ang Acts 29 Publishing ay nangangailangan po ng delivery driver. Ang kanilang pong opisina ay nasa Sucat, Parañaque. At ang hinahanap po nila sa delivery driver ay dapat po ay 25 to 40 years old at kailangan po ay residente ng Parañaque. Sa mga interesado po na mag-apply po for this position, maaari po kayong magsumite ng inyong resume sa kanilang email na acts29pub, acts29pub, one word lang po yun, acts29pub@gmail.com, acts29pub@gmail.com, or maaari po kayong tumawag or mag-text sa kanilang numerong 0939-910-1206, 0939-910-1206. Maging ang Acts 29 Publishing ay open din po sa mga maging reseller po ng kanilang mga inspirational books. Kung nais mong kumita on the side at magkaroon ng extra income sa pamamagitan po ng pagbebenta ng mga inspirational books, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Acts 29 Publishing. Narito po muli ang kanilang email address, acts29pub@gmail.com, or tumawag po sa kanilang numero na 0939-910-1206, 0939-910-1206. At kaagapay, ilan po sa mga anunsyo natin, sariling atin naman mga kaagapay, dahil po 75 years na ngayong taon ang FEBC Philippines. And through the years, ang hatid po ng 702 DZAS ay mga information, inspiration at instruction na ang laman ay ang mensahe ng pag-asa mula kay Kristo. At isa po sa mga mahalagang elemento ng ating broadcast ay ang transmitter. At ang ating transmitter po ngayon ay 25 years nang nag-ooperate. Kung tutuusin po, dapat 20 years lang. Kaya naman mga kaagapay, kinakailangan na po natin itong mapalitan. Mga kaagapay, inanyayahan po namin kayo na makibahagi sa aming transmitter project ng inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At mahalagang contribution po nito ay ang inyong mga financial support. Kaya mga kaagapay, ipaalam lang po ng inyong donasyon ay para sa transmitter project. At kung kayo po ay nanonood sa FB Live or YouTube live streaming, makikita nyo rin po dyan yung mga detalye, no? Kung paano po kayo makakapagbigay ng inyong financial support. Nandyan po ang mga bank details ng FEBC Philippines, and makikita nyo rin po dyan yung mga QR code na maaari nyo pong iscan if you want to share your financial support through online. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin. Mag-iwan lang po ng mensahe sa aming Facebook page ng 702 DZAS or tumawag sa numerong 0916-296-6620. Muli, 0916-296-6620. Transmitting signal, transforming lives. At ikaw naman kaagapay, kung ikaw ay interesado na maging kamanggagawa at kabahagi ng FEBC Philippines, meron pong mga job opportunities na para sa'yo. Dito po sa 702 DZAS ay nangangailangan ng production assistant at
production technician para naman po sa ating RTV department. Sila po ang in charge sa ating mga visuals. Ayan, yung mga nakikita nyo po, napapanood nyo po sa ating FB Live ng mga design, mga elements, sila po ang in charge yan. So, kaagapay, if you have the skills sa pag-edit, pwedeng-pwede kang mag-join sa amin dito sa 702 DZAS sa pamamagitan po ng pagiging production technician po ng RTV. Ang 98.7 naman po, DZFE, ang Classical Music FM station ng FEBC Philippines ay nangangailangan ng production assistant, producer at production technician. Ang CCRD po ay nangangailangan ng church relations officer. Ang Programming and New Media ay nangangailangan po ng social media coordinator at production assistant. Ang Administration Department ay merong job opportunity for staff assistant, purchasing assistant, at facilities administrator. Ang Human Resources or HR ay nangangailangan po ng HR assistant at HR manager. Ang ating Finance Department ay meron pong job opportunity for regional accountant. Dako naman po tayo sa ating mga regional stations. Ang DXJL sa Cagayan de Oro ay nangangailangan po ng radio technician at office assistant. Sa DZRK naman po, dyan sa Palawan ay meron pong job opportunity for radio technician. Sa DZMR sa Santiago, Isabela ay nangangailangan po ng production assistant. Ang 1197 DXFE sa Davao ay nangangailangan po ng production assistant at production assistant naman po para sa kanilang social engagement. Ang DXKI sa Coronadal ay nangangailangan po ng production assistant at ang CARE 104.3 The Way FM sa Legazpi ay nangangailangan din po ng office assistant. So kaagapay, if you're interested, pray for it and mari mong bisitahin ang febc.ph at i-click lang po ang ministry opportunities upang malaman nyo pa po ang ibang mga detalye kung paano po kayo makakapag-sumite ng inyong mga requirements. At mga kaagapay, tayo po ay tutungo na sa ating patok na negosyo. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy espesyal. Patok na negosyo. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Entrepreneur Special sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako po si Arwel Mendoza at narito na nga po tayo sa segment na Patok na Negosyo na kung saan malalaman po natin ng iba't ibang kwento ng ating mga entrepinoy at entrepinay. Ngayong umaga, may makakasama po tayong isang entrepinay na kung saan meron siyang coffee business sa Cavite at ito nga po yung 2922 Coffee House. Makakasama po natin via Zoom, walang iba kundi si Miss Hazel Tanwangco Toledo. Miss Hazel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, sir, at saka sa lahat ng mga viewers at makikinig at sa ating programa ngayong umaga. Yes, maraming salamat po, Ma'am Hazel, sa inyong availability and willingness na makakwentuhan po namin kayo ngayong umaga. By the way, Ma'am Hazel, before we start, baka po meron kayong mga gustong batiin, i-shoutout ngayong Holiday Wednesday. Ano ba? Dun sa mga staff and crew ng 2922 at saka sa mga loyal customers namin, magandang umaga sa inyo. At maging masaya yung ating pagse-celebrate ng ating holiday ngayon. Pahinga tayong lahat sa trabaho. Magkape kayo dito ngayon. Ayun, for sure, after nitong kwentuhan natin mamaya, panigurado ang ating mga kaagapay, dederecho dyan upang mag-relax at uminom ng mga masasarap na kape dahil yan nga po ang inyong produkto sa inyong pagnenegosyo. So pag-usapan natin, Ms. Hazel, yung story nito 2922 Coffee House. So Ms. Hazel, pwede niyo po bang i-share sa ating mga kaagapay kailan at papaano nagsimula itong business po ninyo? Nag-start to nung surge ng Delta to 2021. So, June 24, 2021, nag-start kami, nag-open kami, nag-soft opening kami
Pero ang intention talaga namin nung una ay magtayo kami ng isang events place. Kasi malapit kami sa Divine Mercy Parish dito sa Biluso, Silang Cavite. So kaya lang nung pumutok yung Taal, tapos nagkaroon ng pandemic, so hindi na kasi talagang patay ang lahat ng negosyo pagdating sa mga events, sa mga kasal, birthdays. So naisip ng anak ko na bakit hindi magtayo ng isang coffee shop since iniisip namin meron kaming mga target markets dito sa paligid katulad ng mga nagsisimba sa Divine. Tapos yung mga estudyante sa FEU College Cavite na kapitbahay lang namin dito, walking distance. So naisip namin baka mas magandang i-coffee shop muna. Then later na lang siguro yung events place pagka kaya na talaga at bumalik tayo sa normal. Yun yung start. So, sa inyong sinishare sa amin, dapat pala talaga, no? Ang mauna muna, events place. Pero ito, nag-shift muna kayo sa coffee house. May mga listeners tayo ngayon, Ma'am Hazel, na nagwo-wonder, bakit ba 2922 ang napili niyong pangalan para sa inyong coffee house? Actually, ano yan eh, ang hirap mag-isip ng pangalan. Kailangan kasi, di ba, minsan medyo unique, kakaiba sa pandinig ng tao para mas madaling Catchy. matandaan. Oo, catchy. Ngayon, di nag-iisip kami. Alangan namang Silang Coffee Shop. So, ang dami namang coffee shop sa Silang. So, ang naisip namin, yung cadastral lot number na nakaregister dun sa lote, yun yung ginamit namin, which is 2922. So, sabi namin, okay, yan na lang para madaling tandaan. Tsaka, maiintriga yung mga tao, ano yung 2922? Bakit 2922? So marami nagtatanong sa amin bakit 2922 yung pangalan. At yan nga ang sagot sa mga kaagapay nating nagwo-wonder bakit ba 2922. So talagang so talagang relevant naman ang naging pangalan ng inyong coffee house. So Miss Hazel, when you decided to put up a coffee business noong ito kasagsagan pa ng pandemya, talagang that time nung 2021 medyo strict pa ang implementation ng ating health protocol. Sa pagsisimula po ng inyong coffee business, sino po ba yung mga naunang katuwang nyo sa pagtatayo po nitong 2922 Coffee House? Syempre yung tatay ko. Tatay ko at yung mga anak ko kasi kami lang talaga yung naandito. Then the rest ng mga kapatid ko nasa States na lahat. So sila yung mga kasama namin dito. Tapos yung mga pioneer namin na empleyado na hanggang ngayon naandito pa rin. Sila pa rin yung kasama ko hanggang ngayon. Ngayon po ba sa inyong business, nadagdagan na po ba ang mga empleyado nyo? And currently, ilan na po ba ang staff po ng 2922 Coffee House? Yan ang isa sa sa downfall. Hindi naman sa downside nung pagtatayo ko ng coffee shop, no? Nung nag-start kami, ang inisip namin mga estudyante. Kasi di ba since walang pasok, wala tayong pasok noon, walang face-to-face. So ang kinuha ko, ang hinar ko is mga estudyante. Kasi mas madali silang makaka-cope up sa mga ganyang klase ng business, di ba? So madali silang turuan. Kaya lang nung later on, nung nagkaroon na ng face-to-face, nag-alisa na kasi nagpaalam na sila at papasok sa school. So yan yung isang downside ng pagkaka-hire ng mga estudyante nung una. So paano po kayo nag-adjust with that situation, Ma'am Hazel? So naisip ko, kailangan matuto din ako. Matuto rin akong gumawa ng kape. Hindi maari na pag walang barista or walang cook, hindi gagalaw ang shop. So yun yung isa sa dapat nating itandaan. Kailangan alam mo din kung paano gagalaw yung shop mo kahit wala kang barista at wala kang cook. Dapat alam mo lahat yan. So yun yung isa sa mga natutunan ko dyan. Ngayon, ang ginawa ko din, nag-hire din ako ng mga full-timers na mga barista at saka part-timers. Meron din kami ngayon. Lalo na yung mga ngayon, bakasyon ng mga bata. So meron akong mga parang summer jobs para sa mga estudyante. Meron akong ganun ngayon. So talagang hanggang ngayon ini-involve nyo pa rin po yung mga kabataan natin para
masanay din ano at matuto sa paggawa ng mga ng inyong mga products. So, Yes. Ms. Hazel, as we continue itong ating kwentuhan, nais ka pang mas makilala ng ating mga kaagapay. Miss Hazel, kayo po ba, ano po ba ang inyong kursong tinapos? Actually, malayo eh. Malayo Hmm. sa binagsakan ko ngayon. Nag-computer science ako sa AMA Computer Computer science? College sa Mhm. Quezon City. Mhm. Kaya lang, so nung nag-computer science ako, ang binagsakan ko ay pagbe-bake ng cake. Alam mo, Okay. yun din yung naisip ko na kung wag ka nang tumingin sa malayo kasi naandyan na Mhm. sa harapan mo. So sabi ko Mhm. nung una, bakit hindi na lang ako nag-HRM or hindi ako nag-culinary? Samantalang Mhm. yung nanay ko nagagawa siya ng cake since 1978. Oh, So okay. hanggang ngayon meron pa rin kaming bake shop. Tapos ako na yung nagbe-bake ngayon. Mhm. So ang So, layo, hindi siya mhm. related. Oo, at yun nga hindi nga siya related ano sa inyong business ngayon. Pero ito nga patuloy niyong pinapatakbo at meron din namang mga sabihin nating mga kaagapay natin na patuloy na nagsusuporta no sa inyong business. So, Ma'am Hazel, sa pagsisimula nitong inyong business, paano niyo po minamarket ito? Ano po ba yung mga tools na ginagamit nyo para ma-promote itong 2922 Coffee House? Mm-mm. Siyempre, unang-una dyan, social media. Hmm. Instagram, Facebook. So, kailangan meron talaga, hindi mawawala na yan eh. Parte na ng mga negosyo natin ngayon yan. Kasi malaking bagay yung naitutulong nila sa mga katulad namin mga coffee shop na maliliit ba? Yung mga local Mhm. coffee shop dito sa Silang. So, malaking bagay yan. At saka, syempre, yung word of mouth, yung mga sinasabing tao, masarap ang kape doon, maganda yung lugar, mahangin, hindi siya nakakatakot puntahan, hindi siya crowded. So, yun Mhm. yung isa sa mga naging advantage namin dyan pagdating Mhm. sa ganyan. So, ganun lang yung ginagawa namin. Post lang ng Mhm. post. Ganun. Oo, at Share ng talagang alam naman natin na sobrang laking tulong ano ang social media when it comes to promoting our products. Talagang napakagandang laking bagay. yan. Oo, ang laking bagay dahil halos lahat tayo nasa social media na kaya effective yan as a tool to give information sa mga kabataan, sa mga tao na ito nga, meron kayong Oo. business. Now, Ma'am Hazel, Ayun. pag-usapan naman natin yung go ahead. Sige po, baka may dadagdag po kayo, Ma'am. Kasi pag tinatanong ko yung mga guests namin, lalo na kung Mhm. malalayong lugar, Manila, pag tinanong ko, saan nyo po nakita? Mhm. Paano nyo nalaman? So sasabihin lang, ay, naghahanap kami ng coffee shop sa Silang. Unang Mhm. lumalabas, minsan sa Google daw, unang lumalabas yung 2922 or nagsa-search sila sa Facebook. Kaya sabi ko malaking bagay talaga. Kasi Mhm. kahit yung malalayong lugar na hindi mo alam na talagang hanggang Manila, meron kaming Bulacan, sa sasabihin nila, Wow. dinayo lang to. Parang ang sarap sa pakiramdam. Mhm. Talagang Ayun. effort ang mga customers natin no kahit na Yes, galing sa malayong lugar talagang dinarayo ang yes po. inyong coffee house at yun nga ang malaking tulong sa atin ng social media. So now Ma'am Hazel, pag-usapan naman natin itong mga produkto ninyo. Ano ba ang mga products ano bang mga klaseng kape at iba pang mga products ang mayroon at pwedeng ma-enjoy dyan sa 2922 Coffee House. Oo. Syempre hindi mawawala yung kape. Lahat ng Mm. klase ng kape. Hot, cold, meron Mhm. tayo dyan. Yung mga frap, mga milk teas, mga refreshers. Tapos, meron din kami minsan, kung napapansin nyo, pagka meron kami mga harvest ng mga prutas o kaya gulay, nagtitinda Mhm. rin kami. So, katulad ngayon, season ng mangga. So, napakarami namin mangga. Siguro almost 1,000 kilos yung harvest namin. Hindi na namin Aba. alam yung kung saan namin ibebenta kasi sobrang Oo. dami. So, may Mhm. mga ganyan kami. Tapos, yung mga clients din namin, pag nakita nilang namumunga yung mga puno ng papaya namin dito, natutuwa Mhm. sila na sila yung pipitas, syempre, tapos pipicturean mo. Yan yung mga, so meron tayong mga ganyan. Tapos, syempre, Mhm. hindi mo bawala yung ating mga rice meals. Kasi malapit Mhm. tayo sa simbahan. So, yung mga nagsisimba ng maaga, lalo na pag Sunday, pupunta yan malimit dito para mag-breakfast.
So rice Mhm. meals, Mhm. sandwiches, yan, meron kaming ganyan pizza. So hindi nawawala palagi yung mga ganyan sa amin. Tapos ngayon Mhm. din, malaking bagay na rin yung malapit kami sa simbahan kasi minsan yung mga small event like halimbawa binyagan, so mga Mhm. 30 packs, pwede na namin i-accommodate yan. Na-accommodate Mhm. na namin sila. So pwede na nating tanggapin yung mga ganyan mga small events dito sa shop. Mhm. Wow, so talagang napakaraming mga pwede palang produkto na ma-enjoy diyan sa 2922 Coffee House. Ma'am Hazel, Sure. tanong ko lang, ano ba ang best seller natin for our coffee diyan sa inyong coffee house? Okay. Hindi nawawala palagi pag syempre pag tinatanong ng ng customer, ano po ang best seller? So ang sinasabi namin is Spanish latte at Wow. saka caramel macchiato. Then Mhm. recently naglabas kami ng caramel matcha na Mhm. medyo parang magandang feedback namin sa mga estudyante na masarap nga daw yung caramel matcha at Mhm. saka yung mga back ribs, BB back ribs. Kasi namumurahan daw sila sa BB back ribs namin. Kasi sa iba daw Mm. parang 400 something, so sa amin parang Oo, 295 lang. So affordable talaga. affordable. Yan yung Mhm. mga ano namin, yan yung mga best seller namin diyan. Ayun. So, ayan mga kaagapay, may idea na kayo once na pumunta kayo sa 2922 Coffee House. Alam nyo na kung ano yung pwede nyong orderin. Pero syempre, napakaraming varieties, napakaraming Yes, pwedeng sir. pagpilian na hindi lang naman coffee, 'di ba? Meron din po tayong mga juice, mga fruit teas na Yan, tinatawag. meron sir. Ngayon sir, dahil Mhm. ano, season ng mangga, so nag-offer Mhm. kami ng green mango shake at saka yung ripe mango shake. Meron Mhm. pang minsan na ang gusto ng customer sila yung pipitas. Tapos may picture na namimita sila, tapos ipapagawa nilang shake sa amin. Parang pick and pay ang nangyayari. Wow, Oo, meron okay. So, kaming ganun ngayon. oo, so hindi lang pala nila basta makikita yung mga bunga ng prutas, pwede rin silang Ah, kumuha at mag-avail ng inyong mga fruits diyan, mga fresh na mangga dahil nga ngayon ay mango season. Sige, Ma'am Hazel, dahil tayo rin ay napapanood sa Facebook at YouTube live streaming, baka yung iba nagwa-wonder, ano bang itsura ng coffee house ng 2922? Ano bang mga pwede naming makita diyan? Baka pwede kaming makahiling sa inyo ng quick tour. Kahit hindi na po kayo lumayo dyan sa kinatatayuan nyo, pakita nyo lang po yung ating lugar ngayon. So, nasan po kayo ngayon mismo, Ma'am Hazel? Nasa gazebo ako, po ba? yes, nasa gazebo ako, doon sa gitna. Mhm. So, Okay. Mhm. ayan yung coffee house. Mhm. Yan. Tapos eto yung mga tables natin sa labas. Ayun. Pwede mag-alfresco pala, Ma'am Hazel. Yes, sir. So, sobrang Mhm. alfresco, kaya nung pandemic, sobrang daming tao dito. Kasi Mhm. talagang nakakalaro yung mga bata. Oo. Ayan. Yan. So sa mga viewers natin sa ating live stream, pinapakita sa atin ni Ma'am Hazel yung lugar mismo ng 2922 Coffee House. At ito nga, pinapakita sa atin na talagang napaka-fresh tignan dahil napakaraming mga puno. So talagang pag napunta ka dyan, Ma'am Hazel, no, talagang makakalanghap ka ng sariwang hangin. Sariwang hangin. Oo, habang ikaw ay humihigop ng masarap na kape at ang iyong paboritong frap or fruit tea. So, ayan, no, tinutur tayo ngayon ni Ma'am Hazel. At ngayon nga ay mango season, talagang yung mga puno ng mangga dyan, Ma'am Hazel, Ayan. ah, ayan, no, napakarami. Naglalaglaga na yung mga mangga sa sobrang dami. Ayan, so sa dami ng bunga ay nalalaglag na. Oh. So if you have time mga kagapay, ngayon lalo ngayong holiday, pwedeng-pwede po kayong pumunta diyan sa 2922 Coffee House sa Silang Cavite to experience yung sinasabi nating fresh na lugar na kung saan may enjoy mo talaga yung Yes, sariwang sir. hangin. So salamat Ma'am Hazel sa quick tour na yan. Ako, napakabilis ng ating oras Pero dito sa ating pinag-uusapan, Ma'am Hazel, dahil kanina nabanggit nyo na kanina na may mga challenges when it comes to hiring a employee. Pero Marami. ah sa inyong pagpapatuloy po dito sa ating inyong negosyo, mayroon pa po ba kayong mga challenges na na-encounter dahil kahit 2 years pa lang itong inyong business? May mga iba pa bang mga challenges na na-encounter kayo and paano nyo po O, ito? marami. Mhm. Ang number one dyan na problema namin minsan, kapag umuulan.
Kasi di ba nakita niyo naman kanina ang tables natin nasa labas. So, kokonti yung loob lang namin, tas meron na kami mga TP houses dito, tas gazebo. So, minsan pagka puno, tas biglang umulan, diyan ako nagkakaproblema. So, parang sabi ko, kailangan siguro magpagawa ka na naman. Kaya lang, pag nagpagawa ka, syempre, puhunan again. Kailangan mo mas malaking hall. Kaya lang, pag nag-hall naman ako, parang hindi na siya alfresco. Kasi di ba yung alfresco dapat ganito lang, parang so yun yung isa sa problema namin. At saka syempre yung sa human resources, ang hirap din humanap ng mga empleyado na yung bang sasabihin nating dedicated sa trabaho. Kasi merong parang papasok, may hindi papasok kung kailan lang gustong pumasok. So ang hirap ng ganun. So doon ako nahihirapan talaga. Parang hindi ako sabagay wala namang perpekto, di ba? Pero kailangan kasi pag inisip ko kung ako yung nagtatrabaho, kailangan dedicated ako sa trabaho ko, mahalin ko yung trabaho ko, mahalin ko yung nagpapasweldo sa akin kasi kung wala kaming kita, paano sila susweldo? So yan yung isa sa mga problema namin. And siguro ang list, ito naman list na problema ko kasi malayo kami sa highway. Diba? Kumbaga, pag pinuntahan mo kami, parang kailangan dadayuhin mo siya talaga. Sasadyain mo talaga. Hindi kami katulad nadadaanan ka ng sasakyan. Hindi tabi ng main road, Kasi nung una wala akong signage sa labas. Parang akala nila daw residential daw tong lugar, hindi to kapihan. So, ngayon naglagay na kami ng mga signages. Nalaman nilang, ay may kapihan pala. Ang tagal na namin dumadaan. Sabi ko, 2 years na. Parang ganon. Parang akala namin bahay yan eh. Parang ganon yung sinasabi mo sa amin. Pero dahil sa tulong nga po ng social media, katulad na nabanggit ko kanina, meron pang galing Bulacan at sa ibang mga lugar, talagang nag-e-effort na mapuntahan at madayo ang inyong coffee house. Saka sir, ang nakakatuwa, meron kami mga inquiries ng kasal for reception ng mga hindi taga rito. Okay, so bukod sa coffee house, ano pa po ba yung services po na inyong ino-offer din sa ating mga kaagapay? Nabanggit nyo nga kanina, meron kayong event space. Ito ba ay nag-materialize na ngayon, ma'am? Hindi pa kasi kailangan ko pagka ang una kong inisip pag umulan eh. So hindi pwedeng palaging garden, kailangan meron kaming hall. Yes. So ang natatanggap ko pa lang yung mga small events ng mga maximum siguro 30 packs, ganyan. Okay. Pero yung mga 50, pwede naman pero maglalagay na tayo ng tent sa labas. Kumbaga may setup na tayo. So sa ngayon may mga nakascheduled kaming kasal ng July, September, November. So nakakatuwa din. Kasi nalalaman na nila na pwede pala dito. Yes, oo. Dahil nga rin sa mga ganyang mga iba ring side no ng inyong business, you also cater mga events, nalalaman din nila ba, hindi lang pala ito pwedeng events place meron din palang coffee house na pwede ring pagtambayan at pwede ring lugar para makapag-relax. So Ma'am Hazel, may mga teachers kami from schools, yung different schools, lalo na kung halimbawa parang thesis consultations. So may mga nagpapa-reserve sa amin, ma'am, reserve namin yung kubo na white for the whole day. So may mga ganon, nakakatuwa. Wow, so talagang student-friendly din ang inyong coffee house. So para sa mga estudyante din natin na malapit din diyan sa ating coffee house, magandang spot din po 'yan, place for you to study and also do your thesis or mga iba-ibang mga projects. So nakakatuwa po ang mga ginagawa po natin dyan sa 2922 Coffee House. So Ma'am Hazel, dahil kayo po ay merong coffee house, sa inyong sariling pananaw or observation, kung kayo po ang tatanungin Ma'am Hazel, kamusta po ba ang coffee industry natin dito sa Pilipinas? Malakas ba? Ano po ba ang inyong observation? Sa silang pa lang Hindi na natin pag-uusapan yung Pilipinas no? Sa silang pa lang mismo, sobrang dami ng kapihan. Para talagang nag-boom yung coffee industry natin. Tapos nakakatuwa din kasi nakakatulong sila sa mga farmers natin, may mga tanim na kape. Kasi noong kasi ang silang ay taniman talaga ng kape. Kahit itong lugar namin dati, ang nakatanim dito ay puro kape, barako, yung mga ganyan. So nakakatuwa kasi hindi lang sa silang,
dati Tagaytay, yung Tagaytay talagang alam natin maraming kapihan. Pero yung mga towns around Tagaytay, nag-put up na rin ang mga local coffee shops kasi ibig sabihin nun, malakas ang negosyo ng kape, ang business ng kape. At saka, Opo. maganda, lalo na kung ang lugar mo ay maganda. Hindi tayo crowded kasi yung iba nagsasawa na sa crowded, maingay, gusto nila yung tahimik. Yun, kaya siguro nag-boost lalo yung ating coffee industry ngayong panahon na to. And gusto ko rin itanong dahil nga kanina nabanggit nyo Ma'am Hazel na talagang nagbo-boom, na talagang emerging ang coffee industry dahil maraming natutulungang mga farmers. Kayo po ba dito sa 2922 Coffee House, yung mga supply po ng coffee, ito po ba ay nanggaling din sa mga farmers? Asan po ba ang Yes, sir. pinagkukunan po nito, ma'am? Local farmers, sir. Yung akin ay galing Benguet. Benguet, Sagada. Yun yung mga coffee namin. Coffee beans na binibili namin. At talagang kilala po ang Benguet pagdating sa kape, talagang masasabi natin na dekalibre Masarap at talaga. masarap. Yes, Masarap ang lalaban talaga sa mga yung imported natin na na yes. coffee beans. Masarap. Yan Tapos alam mo yung panutsa? Yes po. So na-order din ako ng panutsa sa Ilocos. Wow. Pinagawa namin siyang sweetener. Ay, Yun yung- natural po 'yun parang isa sa mga natural way din ng ating sweetener. So, Oo. nakakatuwa dahil totoo nga po na kahit saan ka pumunta ngayon, Ma'am Hazel, talagang maraming mga coffee house. And siguro kayo po, ano po ba ang sabihin na nating distinction ng 2922 Coffee House sa ibang mga kapihan dito sa ating bansa? Ano nga ba? Parang simple lang din naman. Kinonsider kasi namin ito nung itayo, yung location namin. So, malapit tayo sa Manila, 2 hours drive. Siyempre, yung mga taga Manila, gusto naman nilang maiba yung lugar. So, isa siguro yon. And then yung place, sobrang lawak. Malawak, tapos malaki yung parking space. Hindi natin problema ang parking space. Kasi sa iba talagang problema nila ang parking space. Pahirapan po. Oo. So, tapos yung kape natin, syempre kailangan niya na aalagaan natin kasi yan ang produkto natin. Kailangan i-maintain natin yung quality ng kape natin para hindi tayo pagsawaan ng mga customers. Tsaka yung service. Kailangan friendly tayo sa mga customers natin. Yan, isa yan sa mga binabalikan. Halos kilala ko na nga yung iba. Ang tawag sa akin, ma'am, yung iba nagpapahanap ko sa akin ng mga lote na gusto na nilang lumipat ng silang kasi maganda yung ating klima dito. So, yun siguro yun, yung isa sa mga halimbawa, Ma'am Hazel, may mga sabihin natin mga kabataan or magbabarkada na gustong mag-hangout or gustong magkape-kape dyan sa 2922. Meron bang mga naka-ready dyan na parang pwede nilang maging games, like mga board games? Meron, Ganyan. sir. Ayun. Oo, kasi talagang in-anticipate na namin yung pag-estudyante, kailangan ng ganyan eh. May mga Scrabble, mga Jenga, meron din kami. At tinanggal ko lang, pero kasi umuulan, meron kaming parang volleyball court. Wow. Okay, dito lang sa field. Tapos naglagay kami ng net. Yung iba nagbabadminton. So, yun yung meron kami. So, ang isa naming iniisip is maglagay sana kami ng parang half court na basketball. Basketball court kasi ang daming estudyante. Na yung mga ganon. Ang wala lang ako, sir, dito ay internet. Sabi nga nila, 'di ba, mas okay na ganun yung bonding nyo na disconnected kayo habang nagkakape para at least kahit saglit, diba? Yun naman wala ako kasi minsan na nga lang kayo magkaharap, hawak-hawak nyo pa yung mga cellphone nyo, di ba? Totoo po. Oo, yun yung magandang bonding. Oo, you're disconnected for a short time mula sa internet and talagang usap face to face, kwentuhan lang So talagang magandang paalala yan hindi lang dahil nasa coffee house kayo, kundi kunyari nasa bahay kayo, maganda na may time din talaga na mag-disconnect and give time sa mga mahal natin sa buhay. So few hours, di ba? Yes, oo. So, Ma'am Hazel, moving forward dahil
2 years pa lang naman ito at marami pang mga taon ang nakahanda para dito sa ating 2922 Coffee House. Ano pa po ba yung mga nakikita nyong plans or ano pa ba yung mga binaplano nyo po dito sa inyong business para mas balik-balikan po kayo, mas tangkilikin pa po ang inyong business? Yung future plans, parang gusto na din namin mag-expand as parang restaurant. Kasi napupunan namin dito sa mga nagsisimba sa amin na galing sa Divine, naghahanap sila ng bulalo. Which is wala kaming bulalo. So yun yung palaging hinahanap. May bulalo kayo? Naku, wala po kaming bulalo. Pero meron kaming rice meal. So parang ganon. So napapaisip tuloy kami na bakit hindi tayo magdagdag ng ganon. Na para siguro yung parang sa Tagaytay may bulalo. So mga ganon. So iniisip na rin namin yan. Pero malaman kung ipupush namin. Kasi pag ganon nang nangyari, parang kailangan ko na naman ng maraming manpower. Yes. Kasi lalaki. Kailangan i-consider. Yeah. Yan. Okay. Yun yung mga hinahanap dito. And who knows, 'di ba, Ma'am Hazel, maging posible po ito, no, dahil talagang pagdating naman sa ating pagninegosyo kadalasan wala namang imposible basta kaya at able po tayo na magawa ito talagang mangyayari. Nako, Ma'am Hazel, ang gusto ko pa sanang magkakwentuhan pa tayo pero our time is very limited, ano. So, as we end sa ating interview, sa ating kwentuhan ngayon, Ma'am Hazel, halimbawa may mga tagapakinig po tayo dito na nagpaplano na mag-business, particularly gustong magtayo ng coffee house din dahil na-inspire sa inyong kinuwento ngayon. Ano po ba yung practical advice or tips na pwede nyo pong ibigay sa kanila? Ano ba yung kailangan nilang gawin? Ano ba yung mga kailangan nilang paghandaan as they start new business? Very briefly, ano po yung pwede nating i-advise sa kanila? Unang-una, kung gusto nyo talagang magtayo ng isang coffee shop, kailangan i-consider natin yung place, yung location. Kasi dapat natin tingnan, meron ba tayong target market? Sino-sino yung mga target market natin? Malapit ka ba sa eskwelahan, sa ospital? Kasi yan pa lang, yan na yung magiging customers mo. So pag nakakita ka ng ganung lugar at saka target market mo, mabubuhay na yung coffee shop mo. So yun yung palaging first two na kailangan nating tatandaan. Hindi tayo pwedeng basta maglagay sa isa, gusto kong maglagay dito, pero hindi natin inisip, may market ba tayo? Kasi baka naman wala tayong market, mahirap. So, yun yung mga dapat nating i-consider. At saka syempre, yung ating mga tao, yung ating mga crew, kailangan marunong sila. Hindi tayo basta kumuha ng crew na walang alam. So, kailangan i-train din. Kasi ako, nung nag-umpisa ako, nagpa-training ako ng mga barista. Kumuha ako talaga ng mga barista at pinatrain ko yung mga tao namin dito. Para naman, may laban naman yung lasa ng kape natin. So palaging ganon, yung quality ng ating service, yung food, kailangan palaging maganda. Yan yung dapat natin consider palagi. Okay, so maraming salamat for that advice, and sana mga kaagapay nakapag-take notes kayo para at least you can consider those things na sinabi sa atin ni Ma'am Hazel. And bago ka namin pakawalan, may mga messages na dito nagtatanong, saan po ba matatagpuan ng 2922 Coffee House and ano po ba ang contact details sa mga gusto pong kumonek po sa inyo, Ma'am Hazel? Yes, sir. So, ang 2922 Coffee House ay located siya sa Barangay Biluso, Silang Cavite. So, kami yung town before Tagaytay. So, kaya marami ding magandang pumunta dito. Maganda yung klima namin. And then, meron kaming Facebook page, which is yung 2922 Coffee House din. Same with the Instagram account. Meron din kami yan. So, pwede nyo po silang i-check or i-visit para makita nyo ano-ano ba yung mga menu namin, ano yung available namin na ano. And, syempre, sa Waze, sa Google, so pwede nyo po siyang hanapin doon. Yun, sir. So, mga kaagapay, mamaya, kung may free time kayo, kung malapit lang naman po kayo sa 2922 Coffee House, punta na po tayo, mag-merienda, mag-chillax dahil nakita nga natin kung gaano kaganda yung coffee house na owned by Mama Hazel. So muli, Ma'am Hazel, maraming salamat po sa inyong oras and ingat po kayo and God bless you po.
God bless din. Maraming salamat, sir, sa opportunity. Thank you. Ayan, natin pong nakakwentuhan si Ma'am Hazel Tanwangco Toledo, isang entrepreneur at siya po ang owner ng 2922 Coffee House. Mga kaagapay, diretso na po tayo sa ating pinakabagong segment. Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo. Narito na ang Negosyonaryo. Dito nga po sa ating segment na Negosyonaryo ay tuloy-tuloy po tayo sa pagbabahagi ng mga kaalaman patungkol sa mga terminong may kinalaman sa ating pagnenegosyo. At ang ating negosyonaryo ngayong araw ay Business Angel. Kala nyo sa business din po may angel. Pero ano ba nga ba itong tinatawag nilang Business Angel? Ito rin po ay kilala sa tawag na angel investor. Ito ang tawag sa mga kasosyo sa negosyo na nagbibigay ng pangpuhunan sa mga negosyante na nagsisimula ng isang business. So, yan po ang ating negosyonaryo ngayong araw, Business Angel. So, napakahalaga po mga kaagapay na pinag-aaralan natin yung mga business terms. Talagang makakatulong po yan as we start and as we run yung mga businesses natin. So, napakahalaga niyan. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, pag-aralan din po natin ang mabuting balita ni Kristo. Kaya naman po, tayo ay tutungo na sa ating Umento segment. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong Biblia or meron kang Bible app sa iyong gadget, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Atin pong basahin ang passage mula sa Mga Awit, chapter 105, verses 1 to 3. Akin po itong babasahin syempre sa Ang Bible Pinoy version. Muli, Mga Awit 105, verses 1 to 3. Magpasalamat kay Lord, purihin siya, sabihin sa lahat ng tao ang mga ginawa niya. Kantahan si Lord, kantahan ng papuri, sabihin lahat ng ginawa niyang nakakabilib. Masaya sa banal na pangalan niya. Mag-celebrate ang mga nagwo-worship kay Lord. Alam nyo, sa psalm na ito na sinulat ni King David, tayo ay kanyang ini-encourage, maging kanyang sarili, yung story ni King David, isa siyang hari at talagang nakilala siya sa mga Bible stories, na tinalo niya si Goliath, and maraming parte sa buhay niya na talagang dumaan siya sa mga pagsubok. At sa kabila ng mga pagsubok na yon, talagang in-encourage niya yung sarili niya, at through the psalm, in-encourage din yung iba na palaging magpasalamat sa Panginoon, dahil napakarami naman po talagang reasons para pasalamatan at purihin ang Panginoon. At ito ang ilan sa mga marami encouragement to honor and worship God. Alam niyo po mga kaagapay, deserve ng Lord. Sabi nga ng mga millennial, deserve ng Lord na siya ay papurihan, awitan at itaas ang kanyang pangalan. Ang mga anak ng Diyos, sino po ba yung mga anak ng Diyos? Yun po yung mga taong tumanggap at isinuko ang buhay sa Kanya. So ang mga anak ng Diyos should talk of all His wondrous works. Ang napakaraming ginagawang mabuti ng Panginoon, Kahit na minsan may mga pagkakataon na minsan talagang lugmok na lugmok, pero sa mga kahit anong season ng ating buhay, makikita natin yung kabutihang ginagawa ng Lord sa atin. Mahalagang papurihan siya in song. Alam niyo, napakarami namang paraan upang purihin ng Panginoon. Hindi lang naman po yan nalilimitahan sa pag-awit, napakaraming paraan. And when we praise the Lord, talagang namamagnify ang kanyang pangalan at ang kanyang attributing power, holiness, and ang kanyang glory. Nawa, maging reminder ito sa atin na maging katulad din tayo ni David, ma-develop sa atin yung pusong mapagpasalamat na sa gitna ng kagalakan at kalungkutan, pipiliin pa rin nating purihin ng Panginoon, dahil sa bawat season ng ating buhay, He is faithful and He's always He's always in control, ika nga. At kung ikaw ay first time viewer and listener, I would like to pray for you. Sabayan mo ako sa panalangin ito if you want to know Christ more, kung nais mo magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Alam nyo, mga kaagapay, this is the best time na tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, because
hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. Hindi natin, even mamaya, hindi natin alam yung mangyayari. That's why kaagapay, this is the right time na tanggapin natin ng Panginoon at gawin natin siyang Diyos at Hari ng ating buhay. Talagang kapag ang buhay natin ay nasa Panginoon, siya ang bahala sa atin. Sabi nga sa awitin kanina talagang sagot na sagot tayo ng Diyos. Siya ang bahala sa lahat ng ating mga worries at talagang He is faithful enough para ipakita kung gaano siya kadakil at kabuti sa ating buhay. So mga kaagapay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa paalala niyo po sa amin na no matter what, anuman po ang season ng aming buhay, we will choose to thank you and praise your name. Maraming salamat dahil kayo po ay mabuti. Maraming salamat dahil kayo po ay tapat. Maraming salamat dahil po ang pag-ibig niyo po sa amin ay hindi nagmamaliw. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit at humihingi ng kapatawaran mula sa aming mga kasalanan. Patawad, Panginoon, kung masyado po kami nag-rely sa aming mga sariling lakas, katalinuhan at kagalingan. Patawad, Panginoon, kung kami po ay nakagawa ng mga bagay na hindi niyo po kinalugdan. Lord, we come to you and we ask forgiveness. Linisin niyo po ang aming mga puso. At Panginoon, hindi po namin kaya ito mag-isa. Lord, we need you. We need a Savior. And maraming salamat, Lord, dahil sa wagas niyo pong pag-ibig sa amin, ay binigay niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang makamtan po namin yung buhay na walang hanggan. Panginoon, sa araw na ito, kayo po, simula ngayon, Panginoon, kayo po ang maging Diyos, Hari at tagapagligtas ng aming buhay. We cannot save ourselves, Lord. Maraming salamat dahil po sa inyong grasya, kami po ay nakakapagpatuloy. Panginoon, gamitin niyo po ang aming buhay para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, we want to serve you. We want to know you more. Lord, samahan mo po kami. Salamat, Panginoon, at sa lahat ng ito, ang kalooban niyo na po ang siyang maganap. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At kung ikaw ay sumabay sa panalangin yan, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming himpilan upang makapag-recommend po kayo kung saan church po kayo maaaring dumalo at patuloy na lumago sa inyong lumalim sa inyong relasyon sa Panginoon. At tayo po ay magpapaalam na. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa ating mga kaagapay unang-una sa Bocaue Transmitter site. Maraming salamat din po sa ating RTV, sa ating mga production technician, at maraming salamat din po sa ating mga production assistants, at maraming salamat din po sa ating mga broadcast engineers. Muli, ako po si Arwel Mendoza para sa Entrepreneur Special. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepreneur Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.